War at Armageddon. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang Armageddon? Ito ay isang Hebrew word na binubuo ng dalawang salita, Har at Megiddon. Har means mountain, at ang meaning naman ng Megiddon ay slaughter. Kaya ang ibig sabihin ng Armageddon ay mountain of slaughter. Ayon sa propesiya sa Joel 3:11-12, ang Armageddon ay tumutukoy sa Valley of Jehoshaphat. Basahin natin ang ilang mga verses. Joel 3:11-12. Pumarito kayo agad, lahat ng bansa sa paligid, at magtipon kayo sa libis. O Panginoon, ipadala mo ang iyong mga hukbo. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa libis ng Jehoshaphat. Ako ay uupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Malinaw na sinasabi rito na ang lugar kung saan magaganap ang digmaan ay sa libis ng Jehoshaphat, or sa English ay Valley of Jehoshaphat. Ang lugar na ito ay malapit lang sa Jerusalem. Ito ay pinapatunayan ng Zechariah 14:4. Sa araw na iyon, tatayo ang Panginoon sa bundok ng mga olibo sa gawing silangan ng Jerusalem. Ang War at Armageddon ay magsisimula sa pagbabalik ng Panginoon. Ayon sa Acts 1:11-12, ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit mula sa bundok ng mga olibo. At sa kanyang muling pagbabalik, siya din ay bababa at tatayo sa bundok ng mga olibo. Ayon sa Zechariah 14:4, ang lugar na ito ay sa gawing silangan lamang ng Jerusalem. Ang Armageddon ay tumutukoy sa Valley of Jehoshaphat. Sa digmaang ito sa Armageddon, titipunin ng mga maruruming espiritu ang mga masasamang tao na maghihimagsik sa Panginoon. Ito ang magiging digmaan sa pagitan ng Diyos at ng tao, langit at lupa, Kristo at Antikristo. Titipunin ni Antikristo ang kanyang hukbo sa Armageddon at inilarawan ng Biblia ang labanan ito sa isang pisaan ng ubas. Titipunin ang lahat ng masasamang tao na tagasunod ni Antikristo. Ito ang sinabi sa Revelation 14:20. Pinisa sa labas ng lungsod ang mga ubas, at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. Ang lawak ng baha ay umabot hanggang 300 kilometro at 5 talampakan ang lalim. Ganito katindi ang labanan na magaganap sa hinaharap. Yaon ay ang digmaan sa Armageddon. Ngayon, pag-usapan naman natin kung sino-sino ang mga involved sa War at Armageddon. Ang Panginoong Hesukristo. Revelation 19:11. Pagkaraan nito'y nabuksan ng langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Ang verse na ito ay tumutukoy sa pagbabalik ng Panginoon mula sa langit. Actually, ang War at Armageddon ay magaganap sa pagtatapos ng Great Tribulation. Sa pagtatapos ng Great Tribulation, bababa na ang Panginoon mula sa langit tungo sa lupa. Noong siya'y dumating sa unang pagkakataon, ang Panginoong Hesus ay nakilala bilang isang humble na tao at isang anak ng karpentero. Subalit sa kanyang ikalawang pagdating, siya ay makikilala bilang ang hari. Siya ay makikilala bilang ang Panginoon. At sa kanyang ikalawang pagbabalik, siya ay maghahatol at makikidigma kay Antikristo sa 10 hari at sa mga hukbo nito. Si Antikristo at kanyang mga hukbo. Ang kalaban ng Panginoong Hesus ay si Antikristo at ang kanyang mga hukbo. Revelation 19:19. At nakita kong nagkatipon ang halimaw at mga hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Ang halimaw na tinutukoy dito ay si Antikristo. Kasama niya ang mga hari. Kabilang na rin dito ang 10 hari na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. At ang mga hukbo naman dito ay tumutukoy sa 200 million horsemen na nagmumula sa silangan. Ang bride o ang mga mandaraig. Ito ang exciting na bahagi ng War at Armageddon. Hindi lamang si Jesus ang makikidigma laban kay Antikristo at mga hukbo nito. Ito ang sinasabi sa Revelation 19:14. Sumunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino.
at nakasakay rin sila sa mga kabayong puti. Ang mga hukbo dito ay tumutukoy sa mga believers. Subalit, hindi lahat ng mga believers. Sila ang mga matured at tapat na believers. Revelation 17:4, makikidigma sila laban sa kordero, ngunit tatalunin sila ng kordero, sapagkat siya ay ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Ang mga tapat na tagasunod na ito ay tumutukoy sa mga mananampalataya na na-rapture bago pa magsimula ang Great Tribulation. Ang mga tapat na tagasunod ay binubuo din ng mga mananampalataya na na-rapture sa pagtatapos ng Great Tribulation. Habang sila ay nasa ulap sa himpapawid, mayroong kasalan na magaganap. Ang mga tapat at mature na believers ay magiging qualified na pakasalan ng Panginoon. Subalit, ang mga talunan at hindi tapat na mga believers ay hindi makakasali at sila ay maiiwan sa kahihiyan. At pagkatapos ang mga tapat na believers ay bababa kasama ng Panginoon. Mabubuksan ang langit at sila ay makikita ng mga tao bilang isang hukbo na kasama ng Panginoon. At pagkatapos nito, madali lamang natatalunin ng Panginoon si Antikristo. Dadamputin ang Antikristo at false prophet at sila ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Habang ang mga natirang mga hari at mga hukbo ay papatayin gamit ang tabak na lumalabas sa bibig ng Panginoong Hesus. Ikalawang Tesalonica 2:8, malalantad na ang suwail, ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail. Bubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Revelation 19:15, may matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Ito ang mangyayari sa labanan ng war at Armageddon. Tatalunin ng Panginoong Hesus si Antikristo at ang hukbo ni Antikristo sa pamagitan lamang ng tabak na nagmumula sa kanyang bibig. At ang tabak na ito na nagmumula sa kanyang bibig ay walang iba kundi ang kanyang salita. Ganito kalakas at makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Pagkatapos na maitapon si Antikristo at ang false prophet sa dagat-dagatang apoy, si Satanas naman bilang ang pinagmulan ng lahat ng kaguluhang ito ay itatali ng isang anghel. At siya ay itatapon sa hukay ng kalaliman o tinatawag na abyss. Siya ay ikukulong sa hukay ng kalaliman sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, bakit nga ba magkakaroon ng war at Armageddon? Maaari nating ihilintulad ang war at Armageddon sa paglilinis ng isang silid. Kung gagamitin ang isang silid para sa handaan o piyesta, kailangan mo muna itong linisin at alisin ang mga kalat. Nang sa gayon, maging kaaya-aya itong gamitin. In like manner, bago magsimula ang 1,000 years na paghahari ni Kristo, lilinisin niya ang sansinukob. Aalisin niya ang lahat ng kasamaan. Kabilang narito si Satanas, Antikristo, false prophet, at lahat ng mga taong nagrebelde sa Diyos. Sila ay itatapon sa dagat-dagatang apoy bilang ang quote-unquote pangsansinukob na basurahan. Ang Antikristo at ang false prophet ay mauuna ng itapon sa basurahan pagkatapos pa lang ng war at Armageddon, habang si Satanas naman ay itatapon doon pagkatapos ng 1,000 years na pagkabilanggo. At ang mga unbelievers na sumunod kay Satanas sa kanyang kasamaan ay itatapon sa dagat-dagatang apoy pagkatapos nilang mahatulan sa Great White Throne. Magkakaroon ka ba ng bahagi sa labanang ito? Kung ikaw ay magiging isang mandaraig o mature na mananampalataya, sigurado na makakasali ka sa labanang ito bilang ang hukbo ng Panginoong Hesus na bababa mula sa kalangitan kasama niya. Subalit, kung ikaw naman ay magiging isang talunan na mananampalataya, ikaw ay hindi kasali sa labanang ito. At upang ikaw ay makasali sa labanang ito, una, dapat ngayon pa lang ay tinutuos mo na si Satanas. Dapat ngayon pa lang, tayo ay masanay ng makipaglaban kay Satanas. Ito ang sinabi sa Revelation 12:11. Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos. At hindi nila iniibig ang kanilang buhay kaluluwa maging hanggang sa kamatayan. At pangalawa,
Kailangan mong tuusin ang mga bagay na nakakahadlang sa paglago mo sa buhay. Dapat mong labanan ang kasalanan, sanlibutan, at lahat ng uri ng kasamaan. At pangatlo, mag-asam tayo na araw-araw na lumago ang buhay ng Panginoon sa loob natin.